welcome to the GMA Pinoy TV podcast. Hello po, welcome to me. Nice to see you again po. Last na nag-usap tayo, may bala ka palang mag-Japan with the family, no? Yes. Natuloy. How is it? Po siya. Masaya po kasi parang 1 month po kami nag-stay sa Japan. Talagang sinulit ko po yung moment with them. Doon po nag-celebrate ng Christmas and New Year. Yeah. Sulit pa. So may bala ka na ulit with the family? May plano na ulit? Hindi ko po sure kasi parang mas busy po this year. So di ko po alam kung masisingitan ko pa po ng another time with them. But pag meron, siguro pwede naman. But di ko lang po sure kung out of the country pa siya. Let's talk about you and Julie, no? Okay. Why do you think you and Julie work so well together? Siguro po same vision and same goals kami sa ngayon. Parang same page po kami kung ano yung track or ano yung path yung gusto namin gawin together. And siguro, dahil same po kami na easy to adjust with everything. Parang game kami to do everything din. Kaya feeling ko wala po masyadong problem together. Parang pag may gustong i-try, game agad yung isa. So parang nakiklik agad po agad. So kaya mas mabilis po yung trabaho kasi willing to adjust and willing to try everything or willing to try something new. Paano yung collaboration nyo? Paano ang process? Sobrang same. Kasi parang gusto namin balance lahat. Parang gusto namin ma-showcase namin yung different side ng bawat isa. Very collaborative po siya. Suggest ako. And then syempre may suggestion din siya. Then i-match namin yun together para ma-balance. Kasi we know each other naman na we can sing, we can dance. Kaya namin laruin yung performance and kaya rin namin i-excite yung mga tao sa pwede pa namin ipakita ng more more. So parang, ayun, nagagawa namin ikutin, laruin. Kaya nagiging mas maganda yung nagiging batuhan namin ng ideas. Kasi parang very open kami with anything na ideas. At dahil medyo matagal na rin kayo nagkakatrabaho. Yeah, yun isa pa po yun. Hindi na awkward in a way na... Opo. Parang madaling sabihin, madaling mag-suggest, hindi nakakatakot magsalita, mag-voice out. So, yeah. How is the adjustment naman from performing with a group at saka yun nga, with a duet naman? Nakakapagod po. Nakakapagod yung pag-duet. I mean, di naman siya totally nakakapagod, nakakahingal. I mean, ang dami mong iniisip mentally na parang next performance and then ano yung gagawin mo sa performance na to. Kasi with SB19, 5 kami. So 5 kaming naghatian ng mga parts and then nakakapagod yung SB19 kasi more on sayaw. Well, sa amin rin naman ni Julie ganon. Pero iba yung pagka mismong concert nyo na. Tapos ang daming songs na pinoperform. So parang masaya siya, to be honest mo. Pero yun lang. Challenge siya for me kasi iba siya with SB19. Pero, yeah. Kumbaga, pag sa group kasi, daming backup, no? Opo, ito kasi... Opo. Tsaka pag SB19 kasi, syempre, more on our song. So, parang medyo kapado mo na. At mas matagal na kayong magkasama. Opo, but this one, yung talagang mga choices of songs namin, talagang kailangan mabigyan namin ng hustisya. Kaya medyo, yun. With SB19, you are slowly conquering the global stage. Ay, wow. How are you handling the pressure, lalo na kayo ang nag-introduce ng P-pop sa mundo? Ay, wow. Grabe, big words. Siguro po sinasabi nila kami talaga yung nag-introduce ng P-pop sa buong mundo. But I guess, meron ibang groups din na ginagawa yun. And we're very happy na right now, P-pop is really thriving. And tulad nga na sinabi namin before, hindi naman talaga siya kaya ng isang grupo lang. So maganda na maraming grupo na lumalabas din at mas nakikilala. But sa amin po yung mga nangyayari with SB19, hindi namin iniisip masyado na dapat ganito yung next step kasi nagawa natin ito. Go with the flow po kami. Parang meron na po kaming in mind na parang dapat gawin natin to kasi ito yung kailangan natin. Wala talaga kaming tipong, nagawa natin to. Dapat mas tindihan pa natin sa susunod. Parang ayaw na magpadala sa pressure. Kung ano yung nafe-feel namin ngayon, tinutuloy-tuloy lang namin kung paano namin siya pinlan from before para mas tuloy-tuloy lang po. Kasi pagka masyado namin iniisip na, dapat sabayan natin to kasi nag-boom to, baka masayang po yung mga plans namin na nakalatag na, parang ganun. And supportive din kayo sa ibang grupo. Opo naman, diba? super naman. Masaya po kami sa nangyayari ngayon and super exciting kasi very open na rin yung mga event producers na parang pagsama-samahin talaga into perform other songs ng ibang groups. So parang exciting. At yung search nyo for new talent kasi di ba, I heard, di ba, na gusto rin yung mag-form ng girl group. Super excited din po kami for that and sobrang daming malalaman and ma-unlock new talents. Yeah. Sa mga susunod na buwan. Yes. What's the feeling like whenever you perform for global Pinoys abroad?
iba kasi yung fans Yes, opo. sa labas ng bansa, iba yung nandito, di ba? Kapag nandoon kayo, tapos ano ang feeling? Mas nakakakaba po kasi English. Hindi, mas nakakakaba kasi syempre hindi naman po namin yung home court, hindi namin siya lugar. Kinakaba po namin mga tao, but whenever we see yung fans namin, yung 18, na nandun sila, super excited, medyo nawawala yung kaba namin. But of course, syempre hindi dapat kami makampante kasi meron din ibang crowd na nanonood and ibang market na nandun. So, dapat, kung ano yung plano namin for that stage, ganun pa din. Yun. Pero masaya po mag-perform. Speaking of performance, no? Nag-viral ka recently when you sang All By Myself Yes, opo. sa concert with David Foster, ha? Ano ang feeling? Especially when you were hitting that high note. Wala po akong nararamdaman nung moment na yun kasi parang lumulutang lang talaga. Tumatakbo sa isip ko ano pong gagawin ko at that time. Parang sabi ko, anong gagawin ko? Nandito na ako sa sitwasyon na to. Parang kumakanta na ako. Sabi ko, and kahit ano na lang mangyari, yun na yung nagawa ko. But sobrang hanggang ngayon po blur yung memory na naaalala ko. What I remember yung mga times na sinabi niya na kantahin ko, biglang nag-practice, bigla siyang nag-piano. Yun po yung naaalala ko. But yung feeling na nasa stage, sobrang blurry po kasi all I can see is yung mga lights. Oo. Ang nakikita ko lang si Sir David nagpa-piano. Kita ko lang yung mic na hawak ko. Parang ganun lang yung naaalala ko. Tapos lahat po, mausok na, malabo, ganun. Did you have to practice a long time for it? Or Hindi po, kasi po, magpa-practice lang po ako ng spot ko, yung 3 songs. And then, nandun nga po siya sa stage, tapos nagpa-piano siya. Tapos sabi niya, try mo nga tong song. Tapos sabi ko, anong song? Sabi niya, All By Myself. Tapos ako, tinititigan ko na yung manager namin, yung buong production, yung prod team. Wala rin silang alam kasi biglaan lang talaga siya. Tapos sabi niya, pinlay niya lang yung exact part na parang ito yung arrangement. Parang, ganun lang. Tapos sabi niya, okay ka ba kantahin to? Tapos sabi ko, okay lang po ba sa'yo? Sabi niya, perform it tonight. Tapos yun na po yun. Push! Sa backstage na lang po ako nag-practice talaga. Nag-play ako. Ganun. Wow. Nagpatulong ako sa voice coach namin. Sobrang, wala. Ang labo po nung moment na yun for me. It's your time to shine this September on GMA Pinoy TV. Fight for what's rightfully yours. How did you come up with this? We hired a lawyer. We have shares. Ilang beses nyo na ako ineglag sa ere. But guess what? Natuto na ako. Hindi nyo na ako masisita. Shining Inheritance. Rise above the rest. Isa lang ang tatanghaling pinakamahusay. Isa lang ang aangat sa malakasang laban sa kantahan. Isa lang ang matitirang pinakamatibay. Isa lang ang mananaig. Sa bagong labang yayanig sa Clash Nation. The Clash 2024. Step into the spotlight. Yeah! Playtime is over. Small voices, big dreams. The Voice Kids. Discover hidden talents. Makaka-relate ka kaya sa kanila? Samahan natin silang makalikha ng sining at musika. Maka! And soon, claim your moment. No matter what you're up against, it's your time to shine this September on GMA Pinoy TV. what have you learned about yourself since you became a celebrity? Padaldal po pala talaga ako. Like, sobrang legit. Kahit po yung pagod na ako,
Alam mo, pagod na. Hindi ko talaga matigil yung bibig. Ibig sabihin, you were born for it. Parang gusto ko talaga, parang makipagkwentuhan, mag-share ng experience, magkwento ng mga nangyari today. Parang ganon. Totoo yung sinasabi nila na maligalig po talaga ako. Well, I feel, kahit ngayon ang daming nangyari, sobrang pagod, pero hindi ko nararamdaman na pagod, parang ganun. Pero that's good kasi ibig sabihin, excited ka pa rin. Opo, yun. Every yun time na, you perform or may mga ganito, di ba? Talagang all out, kumbaga. Nakakatawa ka po yung mga reaction ng tao, parang sinasabi nila, hindi ka pagod, parang ganun lagi. Tapos ako, hindi naman. Ano ang namimiss mong gawin na hindi mo na masyadong nagagawa ngayon? Yung mag-relax lang sa bahay, manood ng movie with friends, with family, yung ganun po, yung normal na ginagawa. Kasi dati, pag umuwi ako galing training, nakakapag-relax pa ako eh. Upo ako sa sofa, bukas ng TV, manonood ng movie, mga ganun. Ngayon, pag uwi tulog, pag gising, ligo, alis. Ganun na po siya eh. Parang everyday, same po yung nangyayari. Yun ang namimiss ko. Yung mga ganong klaseng bagay, luxury na sa akin. Yung mga me time. Yeah, me time. Or with family, with friends. Kahit nga yung eat sa labas eh. Medyo luxury na siya for me. Kaso kahit nga pag lumalabas ka, I'm sure pinagkakaguluhan. Uy, grabe, hindi naman po. Diba? Siyempre, di ba? So gusto mo sa bahay na lang kakain. Wala, hindi naman po. Hindi. Opo, minsan ganun po nangyayari. But, mas masaya po kasi pag sa office na lang kumain, ganun. Order lang kami food, tas lahat kumakain sa isang table, ganun. Yan, mas masaya po. What is one thing people would be surprised to know about you? Ang hirap po kasi ever since I'm an open book naman po, lagi akong nag-share ng mga gusto kong sabihin. Siguro magugulat na lang sila pag one of these days may bigla akong inaway sa social media. Hindi, joke lang. Hindi naman ako mapagpatol. Siguro ano lang po, wala eh. Magaling ako maglinis ng CR. Yun na lang siguro. Kasi kahit yung mga gilid, sinisimot ko ng tissue, mga ganun. Siyempre, hindi mo na nagagawa yun ngayon. May tagalinis ka na. Hindi po. Wala akong tagalinis. Ako lang. Ako lang naglilinis. Naglilinis po ako ng CR. Yun po yung favorite ko. Gaya lang na pagka nililinis yung pa naman yung ayaw nililinis yung mga gilid-gilid, tapos nakikita mo may kalat, kikis-kisin mo talaga. Ano ang feeling na may mga foreigners kang fans, Tel? Ang hirap po kasi pag nag-interact ka talaga dapat English eh. Alam mo yun, pag Pinoy kausap mo, ang dali eh. Sasabihin ko, alam mo ba today? Ganito, ganyan. Na-share ko na sa kanya lahat. Pero pag English yung kausap, pagka foreigner, ang sabi mo lang, hi, how's your day? Thank you for coming today. Hope to see you again next time. Ganun na lang eh. Ganun ang masasabi mo, thank you for coming. Tapos after that, okay na yun. Sa susunod niyan, magugulat tayo, makikipagkwentuhan na si Stel lang. In English. Ganyan. I will try my best. Biglang nag-change. Pwede. Yung ibang accents. Yun lang po. Pagka nakakita ko ng mga international fans, sobrang overwhelming. Kasi sila minsan tinatry nila magsalita ng Tagalog. Sabi nila, Stel, kamusta? Mga gano'n. So parang, amazing. Parang umiikot na yung mundo kasi dati lagi tayong nag-a-adjust sa kanila. Ngayon, sila naman, inaaral nila language natin, pupunta sila dito, tinatry nila yung food natin. So, yeah, I think it's time for the Philippines naman yung bisitahin nila. Which of your achievements are you most proud of? Yung SB19 po. Kasi hindi naman mangyayari lahat po ito kung hindi dahil sa SB19. So, I'm so proud na hanggang ngayon, we are doing the things that we love. Buo pa rin kami and ginagawa pa rin namin yung gusto namin gawin. You are going to be a coach again for The Voice Kids naman. Let's go. Anong coaching style ngayon ni Stel? May babaguhin ka ba sa coaching style mo? Meron. Mamimigay po ako ng candy sa mga bata. Mamimigay po ako ng candy. Suhol naman liligawan yung ko yung Stel mga eh. magulang. Nilibre ko lagi sila kumain sa labas. Para alam niyo yun, kampante. Hindi. Well, sa kids po medyo magiging iba yung way. Kasi, syempre bata, medyo sensitive yung mga yan. Dapat hindi nila ma-feel na nag-fail sila. Dapat mas caring ka. Dapat mas ingatan mo sila. Kasi yan yung mga stage na ngayon sila nagsisimula mag-build ng dreams nila. So ayaw mo naman na madurog yung pangarap nila. So parang pwede mo silang sabihan but i-guide mo sila ng tama para hindi nila maramdaman na nag-fail sila. Well, nandiyan naman yung parents, papatulong ka. But I think being a coach, yun yung isa sa mga dapat naming gampanan na maparamdam namin sa kanila na kino-correct namin sila, but at the same time, kakampi nila kami as their kuya ganun, and ate. Ganun po. Message sa iyong Global Pinoy fans at syempre abangan nila ang The Voice Kids. Yes, para po sa mga ating Global Pinoy fans, sa mga kapuso natin na talagang walang sawang sumusuporta, nagmamahal, nag-aabang, at talagang
patuloy niyo po akong inaabangan sa mga bagay na dapat niyong abangan. Maraming salamat po dahil hanggang ngayon ramdam na ramdam ko po yung suporta niyo and ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal niyo. Sobrang dami ko pong gustong gawin dahil po sa tiwala niyo sa akin, dahil alam niyo na kaya kong gawin ang lahat dahil sa talentong binigay rin sa akin. Kaya maraming salamat and pinapangako ko po na hindi ko po kayo bibiguin sa kahit ano pong bagay na gagawin ko at mga blessings na dadating sa akin. And for this time, for The Voice Kids, sana po abangan niyo po ang The Voice Kids dahil this one will be very exciting. Kung alam niyo lang, excited na excited kami. At makakasama ulit namin ang mga paborito nating coaches at syempre may nadagdag pang isa na talaga naman sobrang excited din kayo at excited din akong loko-lokohin. Kaya naman abangan nyo ang mga mangyayari at sana ma-excite kayo. Panoorin nyo po ang The Voice Kids. Maraming salamat po. Please do support Stelbound only. Hindi, joke lang. Thank you guys so much. Love you. Bye-bye. Thank you. Thank you, Stel. Salamat Mabuhay po. ka. Congratulations. Kayo rin po, mabuhay rin po. And good luck at aabangan pa namin ang mga susunod mong projects, Yes po. Stel. Salamat at po. ang Thank you. SB19. Thank you. Thank you po.